Hello everyone, welcome to our tutorial video, and I'm Andres M. Ripalda, and today we'll be talking about one of the best program in Kaiser International Health Group, the Ultimate Kaiser Health Builder. But before that, let me give you a quick background about myself. I'm a former public secondary school teacher in the Department of Education. So dati nagtuturo po ako sa DepEd, handling mathematics subject. Pero ngayon, nagtuturo po ako ng financial education dito po sa IMG, and I am a licensed financial educator. I am a certified associate financial planner under the RFP, the Registered Financial Planner of the Philippines, and I am proud Kaiser Long-Term Care Plan holder. Okay, so for today's video, pag-usapan natin itong isa sa mga investment portfolio ko, itong Ultimate Kaiser Health Builder or Kaiser Long-Term Healthcare. So makikita lang natin yan, itong program na to dito po sa Kaiser International Health Group. So tinatawag po itong 3-in-1 investment, no? Kasi sa isang policy, mayroon ka ng healthcare, mayroon ka ng investment, at the same time, mayroon ka na rin protection sa family. Kasi mayroon po siyang insurance. Okay, so before po natin yan pag-usapan, let me share to you a fundamentals, no, or the basic financial concept na kailangan po natin i-consider. Kasi kung gusto mong yumaman or gusto mong mananatiling mayaman ka, kailangan mo itong i-consider. So gusto mo bang magkaroon ka ng financial peace of mind? Siyempre, kasi tayo nagtatrabaho everyday, di ba? Para ma magkaroon tayo ng financial security. Pero, you have to consider, no? A solid financial foundation. So dito po sa company natin, we help you build a solid financial foundation. So gusto mo makapag-build po ng solid financial foundation, siyempre consider po natin investment. So may income ka, so anong gagawin mo sa pera mo? Siyempre, i-invest para pag may investment ka, yung pera pwedeng magtatrabaho para sa iyo. Yung iba nag-invest sa or pwede ka mag-invest sa mutual funds, pwede ka mag-invest sa stocks or sa real estate. Yung iba, like yung mga kasamahan kong guro before, nag-invest po sila sa bahay. Okay naman yon. Ang iba nag-invest sa lupa, nag-invest ng sasakyan. Okay naman po yun. Kaso lang, ah kapag bahay yung investment mo, hindi siya mag-earn po ng interest. Kaya it is advisable to invest in mutual funds or invest in stocks or real estate. Okay, pero wag nating kalimutan kapag nag-invest ka, you have to build also or create an emergency fund. Especially yung emergency fund for emergency or medical emergency. Kasi kapag focus ka lang sa investment, wala ka namang emergency fund, what if nagka-emergency 12 midnight? So, wala kang emergency fund, so anong mangyayari doon sa investment mo? Mabenta mo siya or magalaw mo siya, hindi siya protected, di ba? So, ang problema doon, nagka-emergency, ang property na binili mo mahal, at dahil po sa emergency, binta mo siya ng mura. Okay, kaya logi ka. Okay? And kung meron ka ng emergency fund, syempre pwede mo siya ilagay sa bank para you can withdraw it anytime kung gusto mo. Okay? And huwag kalimutan, kung mayroon kang mga utang na binabayaran ngayon or kung may mga utang ka, you have to manage debt. Especially yung utang na mas malaki yung interest. 'Di ba? Kasi uh, kung hindi mo siya mababayaran, malamang ito yung kakain, no? Yan po yung anay na uubos sa pera, 'di ba? Okay, so ganito yung karamihan nangyari. Investment lang po yung ginagawa, walang emergency fund, wala ring may utang, no? Kasi nagkaroon ng emergency, then mahirap naman ibenta yung property mo kung emergency, so mangungutang. Marami din akong kakilala na walang investment, walang emergency fund, walang may mga utang, 'di ba? Nangyari nung nagka-emergency, wala mang emergency fund, so walang investment din, kaya walang option kundi madagdagan at madagdagan yung utang. Kaya dapat mayroon talaga, kumpleto yan, para maging solid yung foundation mo. At maliban doon, kailangan din meron kang protection, no? Especially if you are the breadwinner. Protection or life insurance. Kasi
Halimbawa, ikaw si breadwinner, so something happened to you. Meron kang 3 anak or meron kang 1 anak, let's say 6 months old, or katulad ko, meron akong 1 anak na 9 months old. So if something happened to me, so hindi pa niya kayang mabuhay. So kaya kailangan may protection kasi love natin yung family natin, di ba? Okay, so yan po yung purpose ng insurance. Even yung wife ko, di ba? Yung wife ko or yung spouse natin, siya nagtatrabaho. Kung tayo ngayon ang breadwinner, kapag tayo mawala, ang tanong, kaya ba ng spouse mo, ah, kaya ba niyang kitain ang kinikita mo? Di ba? Hindi. Kagaya ko, yung kinikita ko, hindi din kayang kitain ng spouse ko, yung asawa ko. Okay, so it's very important na mayroon kang life insurance para protected yung family mo. So another, you have to consider also healthcare because, di ba, health is wealth. Okay, so mayroong dalawang uri ng healthcare. Mayroong long term, mayroon din short term. So you have to invest healthcare since you want to build a solid financial foundation kasi katulad lang na yan ng magpatayo ka ng bahay, di ba? Pag nagpatayo ka ng bahay, dapat matibay para kung may bagyo, lindol ang dumating, nakatayo pa rin yung bahay mo. So kahit maganda man yung pintal or maganda man yung bubong pero hindi mahina yung pundasyon mo, anong mangyari sa bahay mo kapag mayroong bagyo, mayroong lindol, so masisira. Okay? So kaya importante, katulad lang din yan, pag mag-build ka ng solid financial foundation, kailangan matibay. So magsimula ka dito sa pinaka-foundation. Yeah, malaki itong healthcare kasi ito yung pinaka-pundasyon. Okay? So health is wealth. So kung magkasakit tayo, 'di ba, ang hospital ngayon is napakamahal. Okay? Kaya you have to prioritize healthcare kasi ito yung number one cause of personal bankruptcy sa mga Filipino due to healthcare crisis. Okay? So karamihan, katulad ko dati, or even yung mga kasamahan kong guro, inuna nila yung investment. No? Again, wala namang masama doon. Kaso lang, kung investment lang yung focus mo, wala ka namang healthcare, the minute ma-admit ka sa hospital, wala kang healthcare, so yung property mo, bahay, lupa, sasakyan, masanla mo, pambayad ng hospital. Kaya it is very important to protect your investment. So, para maprotektahan yan, kailangan meron kang healthcare. Okay? So, again, dapat kumpleto. Bakit ito yung pinaka-foundation? Una yan sa life insurance because sabi nga nila, bago po tayo makipagkita kay St. Peter, dadaan muna tayo kay St. Luke sa hospital. So, doon tayo mag-iwan ng malaking hospital bill. Kaya if you want to build a solid financial foundation, you have to follow the basic concept. Like building a house, build from the ground, going up. So, ganyan po yung tamang pag-build ng solid financial foundation. Okay, so ito yung question. So, working ka ngayon, darating yung time na magre-retire ka. So, who will provide your healthcare during retirement years? Kasi karamihan, nagkaroon po during retirement, nagkaroon po karamihan yung mga nag-retire ng retirement crisis at saka healthcare crisis. Kasi sabi nga nila, pag tumanda tayo, doon po mag-reunion yung sakit natin. Okay, so mayroon dalawang type of healthcare. Mayroong short-term care, mayroon ding long-term care. So ang long-term care, dito sa Kaiser, it's a health savings account. Short-term, iyan po yung traditional HMO. Ano po ba yung pagkakaiba po dito? Ang short-term, renewal not guaranteed if with high claims. Possible, hindi ka na makapag-renew. But dito sa long-term, renewal is guaranteed. Sa short-term, yearly increase of premium until age 60. So, every year, mag-i-increase yan. Pero until 60 lang din. Kaya nga, ito karamihan, benefit po yan sa mga company. Kung nagtatrabaho ka ngayon, yung mga call center agent, parang ganitong healthcare. So, pero until 60 lang po talaga. Pero ang long term, fixed premiums for 7 years. Until 7 years ka lang magbabayad. So, dito sa short term, generally, no insurance coverage. Some provide insurance but very low yung coverage. Pero, ang long term with 4-way insurance coverage up to the long-term healthcare plan. Mayroong term life, yun po yung life insurance, may accidental death at dismemberment. Mayroon ding waiver of installment to death and waiver of installment due to permanent and disabled and total disability. Yan po. So, dito pa lang, mas advantage po yung long term. No accumulation of unused health fund. Hindi mo nagamit.
hindi siya mag-earn ng interest. Pero dito sa long term, all unused health fund accumulates with interest. Hindi mo siya nagamit, tutubo yung pera mo. Sa short term, no return of premiums or ROP for non-utilization. Hindi mo nagamit, hindi na yan mababalik yung pera mo. So considered siya loss. Okay? So walang ROP. Pero sa long term, with ROP or return of premiums up to 85% of contract price for non-utilization during the paying period. Long term, sa short term, covers only up to age 60. Pagka 61 ka na, yan po yung time nagretiro ka na sa company mo, wala ka ng healthcare. So ang tanong, kailan po ba tayo maraming sakit? Karamihan during old age, no? Kagaya po ng papa ko, senior na po siya, so 3 beses po siya na stroke. 'Di ba? Ang problema doon, walang healthcare. 'Di ba? Kaya every time ma-admit yung papa ko sa hospital, so malaking masakit sa ulo talaga. Kasi malaki yung binabayaran. So long term covers age beyond 60 with long-term care yield. So tutubo pa yung pera mo, then i-covered ka pa sa healthcare. Sa short term, pre-existing illness is not covered during first year, and lifetime permanent exclusion may be issued on the second year onward. So depende sa sakit. Kung ang sakit mo is napakalala na, malamang permanent exclusion. Pero dito sa long term, pre-existing illness is not covered during accumulation period. No exclusion after 7 years onwards. So wala nang, lahat po covered. Short term, not flexible, non-transferable benefit design. Hindi siya ma-transfer to the beneficiary. But ang long term, transferable to the beneficiaries. Up to fourth beneficiaries. 4. Short term, reinstatement is limited only within 30 days of lapse policy. So, may mga, or dito sa short term, umabot ng 3 days or 3 months, terminated na talaga, hindi ka na makapag-renew, 6 months. Pero, dito sa long term, reinstatement within 2 years of lapse policy. Pwede ka pa makapag-reinstate. So, mahaba-haba pa yung time to continue your plan. Sa short term, continuous yearly payment terms. So, kung gusto mong covered ka every year, kailangan nagbabayad ka every year. So, kung hindi ka nagbayad, malamang hindi na rin siya hindi ka na rin covered ng healthcare. Okay, so sa long term, 7 years of coverage or spot cash. 7 years lang po siya babayaran yung payment option. Okay, so ganito po yung pagkakaiba sa dalawa. So ang question ko po sa inyo ngayon, alin po ba dito ang mas magandang healthcare program para sa iyo? Actually ako, mayroon akong short term kasi importante din yung short term. Pero mayroon din po akong long term kasi ito yung budget natin para pagtanda natin. So, ikaw, ano po yung plano mo? Okay? So, why we need to consider healthcare as an investment is a priority. Why? Because we need to have this complete financial plan. If this issue, there are only 3 things or 3 possibilities na pwedeng mangyari. No, 'di ba? Ito, 3 F sa buhay natin. What if I die too soon? Who will take care of my family or of your family? So, second, what if I get sick? Magkasakit po ako or ikaw magkasakit ka. Sino ang mag-take care sa'yo? And third, what if I live too long? So, mabuhay tayo ng matagal. Who will take care of me? So, 3 lang talaga. So, ang tanong, alin ba dito ang gusto mo? So, actually, hindi po tayo pwedeng mamili. Pero, ang importante dyan, mayroon kang solusyon. So, ano po ba yung solusyon kapag may mangyari sa atin? So, life insurance. Because life insurance is an instant money. Ito na po yung sinabi ko kanina. If something happened to me, mayroon akong anak na 9 months old, so at least mayroon akong iiwan sa kanya na malaking pera. No, kaya insurance is very important. Second, next is, what if I get sick? Healthcare ang kailangan. Kasi kapag halimbawa, ikaw si breadwinner, nagkasakit, ang tanong, kaya ka bang ipagamot sa asawa mo? 'Di ba? So, sino magpapagamot sa'yo? So, kung wala, doon ka mahirapan, wala ka pang trabaho, gagastos ka pa, no? So, doon po tayo, kaya nga, number 1 cause of personal bankruptcy sa mga Filipino is due to healthcare crisis. 'Di ba? Another,
What if I live tolong naman? So mabuhay po tayo ng matagal. So anong kailangan? So investment is the solution. That's the reason why ngayon pa lang mag-isip ka na dapat makapag-invest ka na habang productive ka pa dahil darating yung time na gustuhin mo mong magka-income, darating yung time na magre-retiro ka. So wala ng income na papasok sa wallet mo, di ba? So pero kung may investment ka, by the time wala ka ng income, ang investment mo naman ang magpo-provide ng income para sa iyo. Okay, and of course, you need also long-term care kasi sabi nga nila, pag tayo ay edad more than 60, magre-reunion yung sakit natin, di ba? Diyan po papasok si high blood, si arthritis, si diabetes. So, doon po mauubos yung pera din natin. Again, we have to invest because ang question dyan, sinong mag-aalaga sa iyo? Can you guarantee your children or ang anak mo mag-aalaga sa iyo? Hindi. Bakit? Kasi yung anak mo, magkaroon din siya ng sariling family. Di ba? Kung love ka man ng anak mo, what if hindi ka love ng asawa niya or maging manugang mo? Yun po yung, doon tayo magkaroon ng problema. So, marami tayong mga nakita or mga nakilala na mga matatanda na, then napag-iwanan, di ba? Napakakawawa talaga. That's the reason why we need to think and we need to invest. Maghanap tayo ng paraan ngayon para makapag-invest for the future, especially during retirement. So itong three major financial needs natin, kailangan ma-address po yan. So kailangan tayo ng investment. So because investment, mag-generate siya ng continuing income for you when you retire. So letting money work for you. 'Di ba? Mas maganda pagka ang pera magtatrabaho, makapagpahinga ka. You need also income protection or life insurance. So ito na sinasabi ko, kapag may mangyari sa atin, it will protect your family. That's instant money. And also healthcare. So question po kasi, sino mag-provide ng healthcare for you when you retire or when you stop working? Ang anak mo, again, you cannot assure, kaya dapat may healthcare ka. So ngayon, what if I could tell you about a product that provides complete solution to your three major financial needs? So are you willing to listen? Siyempre, di ba? So mayroon tayong program sa Kaiser International Health Group, itong Kaiser Ultimate Health Builder. So it is 3-in-1 program. It provides solution to your healthcare, investment, and insurance needs. Kaya tinatawag nating 3-in-1 product kasi isang policy, mayroon ka ng healthcare, investment, at saka insurance. Okay? Pero ang tanong, ano po ba yung Kaiser? Who is Kaiser International Health Group? Kaiser is a health maintenance organization company duly accredited to the Department of Health, DOH, Bureau of Health Facilities and Services, and the company is likewise registered with the Securities and Exchange Commission dated June 8 of 2004 as a healthcare provider with an authorized capital stocks of 160 million. Actually, ang capital stocks na required sa HMO sa SEC is only 100 million. Pero ang Kaiser is more than the required capital stocks. It is also registered with the Insurance Commission. Ito yung license number HMO-2017-04-R. And Medical Director, Dr. Leah Oyulo, who is an active officer of PAMOK or the Health Maintenance Organization or Philippine Association of Health Maintenance Organization Companies. So yan po ang medical director ng Kaiser. Okay, so ang good thing, Kaiser, meron tayong hospital and clinics na 2,000 and counting. Meron din tayong doctors na 12,000 and counting din. And Kaiser Medical Center, meron tayong 9. No? So, meron din tayong 24/7 call center agent, meron tayong customer care center, mga liaison officer din po tayo. So, napakaganda po talaga. That's why yung Kaiser, first name in healthcare yan. Okay? So, Kaiser's clients, ito yung mga corporate accounts, Senate, Supreme Court, Court of Appeals, PISAN, Coast Guard. Okay, so yung mga empleyado po nila, Kaiser yung nag-provide ng healthcare. Diba? So, if you look at this government agency or institution, so, syempre, hindi po nila pipiliin si Kaiser kung maliit, diba? Or nakita nila na hindi maganda ang service. Kaya muha po sila, nagiging or Kaiser po yung pinili nila kasi nakita nila na hindi po
pipitsugin si Kaiser. Kaya napakaganda po yung performance ng Kaiser. May mga hospitals din tayo na mga accredited sa nationwide. Pero ito sa Manila, sama dyan si St. Luke Medical Center, Philippine Heart Center. Okay, so mayroon ditong Makati Medical Center. So actually, um, may mga hospitals kung nasa province ka, may mga hospitals na accredited, yung mga private hospital. Dito sa Cebu, actually, lahat ng mga medical center or mga hospitals dito, private is accredited sa Kaiser. Okay? So, the exclusive broker of Kaiser is IMG or International Marketing Group. Okay? So, kung gusto mo mag-avail sa program, dito ka sa, or ang IMG ang mag-handle sa iyo. Okay? So, ako yung mag-assist. Okay, so ito po yung Ultimate Kaiser Health Builder. So, 7, tinatawag po natin itong 7 plus 13. Ibig sabihin, total of 20. So, meaning 7 years ka lang na mag-iipon, extended period, ito yung maghihintay ka for maturity, 20 years. Di ba? 7 plus 13. So, halimbawa, itong Plan K100. So, ang contract price is 411,000. Then, annual payment is 58,821. Ang monthly is 5,882. Okay, so ito din yung kinuha ko. So actually, tapos ko na yung binayaran ng akin kasi matagal ako dito. Kaya napakaganda at na-enjoy ko talaga ang benefits dito ng Kaiser. Question, no? Ito yung, ano po ba yung mangyayari during saving period? Okay, so ito yung mga benefits mo sa healthcare. So mayroon kang hospitalization or inpatient benefits. Ina-admit sa hospital, magagamit mo siya. Then, mayroon kang free annual physical examination benefits. After mabayaran mo yung 1 year, pwede mo na siyang magamit. Kasi kung nag-annual ka, at ito yung plan ang kinuha mo, plan K100, okay, so, ito sample lang yan. Pwede kang kumuha ng mas malaking plan, pwede ka rin kumuha ng mababang plan, depende sa pasok sa budget mo at sa age bracket mo. Okay? So, after mo mabayaran yung isang taon, pwede mo na siyang magamit itong annual physical examination. Mayroon ka na rin dental. Libre din yan after 1 year. Waiver of installment due to death or credit life. So, if something happen, for example, no, kagaya po ng isa kong member dito sa Cebu, 1 year or 2 months lang yung binayaran niya, namatay siya sa dengue. Okay, so fully paid yung plan. Waive yung premium. Okay? So, ganyan yung nangyari. So, na-transfer sa beneficiary ang policy. Then, may waiver of installment due to disability. So, ma-disable din yung plan holder totally. Fully paid na din yung plan. Meron din ditong basic medical benefits yan sa hospital yan. Sama yung doktor, kayong mga anesthesiologist. Meron tayong access niyan. At mayroon tayong membership room and board. Okay, so mayroon din ditong annual benefit limit. So, ito 60,000. Example to or benefit po ito sa Plan K100. Let's say for example, nakabayad ka ng 58,000 that year, no? Na hospital, nakabayad ka. Ngayon, na-hospitalize after 1 year. Pwede na siyang magamit. So, etong 60,000 na to, ito yung pambayad sa hospital bill. Okay? So, ganun siya kaganda. So, ibig sabihin, nagbayad ka ng 50,000, pero pag masakit ka, magkasakit, 60,000 yung funds mo na pwede mong gamitin pang bayad ng hospital. What if naman hindi mo ito nagamit kasi healthy ka? Sa loob ng 7 taon, mayroon kang ROP o Return of Premium. So itong 411,000, ibalik ni Kaiser sa iyo ang 85% kasi hindi mo siya nagamit within 7 years. Kaya hindi mo kailangan magkasakit para magamit mo siya. Kasi pag hindi ka nagkasakit, mas malaki ang pera na makukuha mo during maturity. So mayroong term life from accumulation until 20 years. So gaya po na sinabi ko kanina, nung namatay yung isa kong plan holder, 2 months lang, na fully paid yung plan, then namatay kasi siya sa dengue. So, na fully paid yung plan at natanggap nila yung term life. No? So, ngayon, naghintay yung beneficiaries for maturity. Maroon din siyang accidental death and dismemberment. So kung halimbawa ma-accident si plan holder, dalawa yung matanggap. Ang term life insurance at saka yung accidental death. So kaya times 2 yung matatanggap ni beneficiary.
Okay? So, after 1 year, again, pwede na magamit itong annual physical examination to be administered by an accredited clinics. Itong APA, basic physical examination, yan, mayroon ka ng chest x-ray, itong fecalysis, di ba? Stool analysis, urinalysis, complete blood count, ECG for members 35 and up, pap smear for female, no? 35 and up, or as required. No, kaya napakaganda. That's why again, ang Kaiser is first name in healthcare yan. Yung free dental, unlimited dental check-ups, unlimited simple tooth extraction, once a year na dental, free dental prophylaxis, yung temporary pasta, kasama po yan sa ating dental. So, libre din yan after 1 year mo magamit. So, sa basic health benefits, again, ito yung accredited sa hospital, may mga accredited physicians, specialists, so ano yan, control yan sa HMO. No? Operating room, kasama yan, hospital intensive care. So, members use of room, so ito yung 1,000 per day. So, base po ito sa Plan K 100. So, yung yearly is 60,000 na hospitalization. So, pwede mo na itong magamit after 1 year. Okay? So, after mong nabayaran na fully paid mo na yung plan, so dito sa extended period, 8 years to 20. So, ano po yung mga benefits na makukuha mo? Mayroon ka pa rin inpatient, na hospitalized ka, mayroon ka ng outpatients, consultation, check-ups, maternity and pre-existing illness, and ready diseases covered na rin. No? Covered na kasi tapos mo na siyang bayaran, mayroon ka ng funds. Investment benefit of 10% yearly compounding interest. So, tutubo na yung pera mo habang naghihintay ka, wala ka nang binabayaran, so nag-earn ng interest. So mayroon pa rin yung membership of room, mayroon pa rin kapag na-hospitalize, term life, so covered ka pa rin ng insurance at saka accidental. Okay? So ito example again sa Plan K100. Ito yung long-term care benefit natin. Kasi ito yung kinuha mo, so yan po yung tutubo ng 10% yearly. So 10% of 100,000, 10,000 every year. So kaya ito, pag hindi mo to nagamit, so mag-accumulate siya ng interest. Kaya 10,000, naging 21,000 siya. Kasi ang 10,000 dito, nag-earn siya ng 1,000, kaya 21,000 siya. So, pagka 10 years, pagka 10 taon, 10 years, lumalaki na siya. Kaya ito yung total. Pagka 20, yan po yung total. Yearly health bonus, ito yung time na nag-invest ka, nag-save ka. So, nag-accumulate din siya ng interest. Okay? Then, compounding pa rin yan. So, nag-accumulate pa rin yung yearly health bonus mo. So, kaya ito yung total, 446,419. So, yung long-term care benefits, upon maturity, mawi-withdraw mo na sa itong Plan K100. Ayan po yung long-term care benefit. So, 100,000. Tapos, yung 60,000 na hindi mo na-claim or hindi mo nagamit during saving period. Long-term care bonus 85% sa contract price 350,000. So mawi-withdraw mo na siya. So a total maturity value 1,166,169. Yan po yung total na withdrawable. So pagka nag-mature na, anong mangyayari during maturity period? So mayroon kang tatlong options. Either number one, withdraw the entire maturity value, yung buong amount na yan. Or withdraw only a portion of the maturity value like 50%, 10%, withdraw, kukunin mo. So, pwede rin yun. Pwede rin na just retain the maturity value with Kaiser and let it continuously grow 10% yearly. So, hinayaan mo lang siya, hindi mo siya kinuha kasi hindi ka pa man nag-retire. So, pwede pa rin yun. Okay? So, dito sa long-term care period, no? So, let's say, ito base yan, since 42 years old, matured na siya, 20 years ago, 22 years old siya. So, ito, itong amount na to, 1 million, 1.1, hindi niya kinuha. Dito na siya, naghintay siya until 60. Pag edad niya ng 60, tumubo yung, nag-commit ng interest yan, umabot siya ng 6.4 million. Diba? So, 10% pa lang, halimbawa, 10%, so mayroon siyang 648,000. Okay? So, kapag hinayaan lang din niya, hindi niya kinuha, so abot pa siya ng 10.4 million pag age 65. So, 10% of 10.4 million is 1 million. Diba? So, if you look at this one, ito yung interest yearly.
So, ang nangyayari diyan, ang pera ang nagtatrabaho para sa'yo. So, you are living on interest. Yan, ang tawag diyan is money working for you. 'Di ba? So, mas maganda kung nagtatrabaho yung pera mo. So, you can enjoy your retirement. Kaya mas maganda nung nakapag-invest ka noon para mayroon kang i-harvest ngayon. So, kung hindi ka pa nakapag-invest noon, nakapag-avail sa program na 'to, pwede ka na mag-avail ngayon para at least pagdating ng time, so mayroon kang aanihin. Okay, so to summarize, sa program nito ng Kaiser, only 7 years to save. Ang mode of payment, pwede mong gawing monthly, quarterly, semi-annual, annual. Maganda kung annual para makasave ka ng 2 months. Then, 13 years to wait for maturity. Tax-free yung total accumulated amount of your investment. Meron kang 30 days grace period kung wala kang pera, di ba? So, pwede mo pang hindi pa siya maglalapse. Transferable siya up to 4 beneficiaries. Ma-transfer yung policy to your beneficiary. Then, Kaiser is PhilHealth partner. So, halimbawa, na-admit ka sa hospital, babawasan ni PhilHealth yung hospital bill, yung natira, babayaran mo. So, para paglabas mo, wala ka nang babayaran. And IC regulated din siya, Insurance Commission. Okay? So, since ang Kaiser is more than 2 decade, marami na pong nag-matured na policy. So, sila po yung nag-sacrifice ngayon, noon, 20 years ago. So, ngayon, nag-enjoy sila sa benefits. So, kaya nga, sacrifice now, enjoy ka later. So, ikaw din, no, di ba? Para hindi po tayo darating sa point na sasabihin natin na a year from now, you had started today. Diba? So, hindi natin na hintayin na darating tayo sa point na sana nakapag-avail ako noon, nakapag-ipon ako noon. So, time is non-refundable. Hindi na po siya babalik. Okay? So, I hope you learned something and once you become a plan holder of Pfizer, mayroon kang sariling OPMS. So, pwede mo siya ilagin sa cellphone mo. So, may matanggap ka sa email mo yung ginamit mo pag-register nito, pag-sign up. May matanggap ka na email address at saka user password, no, para malagin mo yung online policy management system. So dito sa OPMS mo, you can download the current bill, makikita mo rin yung payment history, no? So yung mga binabayad mo, makikita mo diyan. Starter guide, mayroon ka rin healthcare contract, pwede mo siyang i-download na i-print. Tapos kung nawala yung na hard copy mo, so pwede ka mag-download ulit, then i-print mo rin siya. Individual contract provision nandyan dyan, then schedule of benefits nandoon din, pati benefit card. Okay? So, yan po ang ating OPMS. So, ito yung price list, no? So, mayroon tayong age bracket, 10 to 40 years old. Pinaka-minimum dyan is K45. Ang monthly is nasa 2,647. So, nasa around divided by 30 days, nasa 88 pesos every day. So meaning, kayang-kayang pag-ipunan kasi 88, kaya nga natin gumastos ng more than 200 a day, di ba? So, ito, pwede mo talagang pag-ipunan, no? Okay lang maliit kaysa wala, no? So, pero, kung dito ka sa bracket 41 to 50, yung pinaka-minimum, K60. So, yung monthly is nasa 3,529. Okay, so, pwede yan. 3,529 yung monthly. Pero kung dito ka sa 51 to 60, kay 75 yung pinaka-minimum. Okay, so 4,412 yung monthly. Okay? Pwede rin dito ka sa recommended. No? Kasi sa recommended, lahat pwede yan. Wala na yung age bracket. Sa Plan K100, ito yung diniscuss ko kanina, pwede mo siyang i-monthly, 58,821. Ayan, discounted na po yan ng 2 months. Then, pwede rin i-semi-annual, 31,764. Quarterly, pwede rin siyang i-monthly. Like, ito yung kinuha ko. Okay, so, fully paid na po siya. So, naghintay na po tayo ng maturity. Okay, so, 5,882. Pwede rin siyang i-spot cash. So, again, no, after mo babayaran yung isang taon, mayroon ka ng 60,000 po na pondo sa hospital. Pero pag hindi mo siya nagamit, again, 85% sa total na binayad, ibabalik din ni Kaiser sa'yo. Hindi kailangan i-consume. Pero kung kailangan talagang ma-hospitalize, ma-admit ka sa hospital, at least meron kang pondo.
Okay? So sa insurance naman, 450,000 yung benefit mo at saka kung accident, doble yan kasi term life at saka accidental, 900,000. At ang maturity value, ito yung makukuha, mayroon kang 1.1 million. Imagine guys, kung dito ka sa Kaiser mag-ipon, 20 years from now, magkaroon ka ng 1.1 million. Pero kung dito mo yan ilagay sa bank, 20 years from now, imposible magiging 1 million yan. Tama ba? Kaya you have to consider this as your investment. Why? Again, the advantage is 3 in 1. Mayroon ka ng healthcare, mayroon ka ng life insurance, at saka may investment pa. Meaning, ang healthcare pa dyan is long term. So you have to consider this one. So, wag mo isipin na, Sir Andres, malaki man yan, di ba? Or, maliit lang naman yung sahod ko, hindi ko kayang pag-ipunan yan. So, think, no? Isipin mo ng maigi, mabuti, isipin mo na kapag ka ikay magkasakit, wala kang pundo, sasakit talaga yung ulo mo. Property mo, pwede po mong mabinta, and guaranteed tayong lahat magkasakit. And mas lalo na ngayon, no, 'di ba? Ah, hindi tayo makaasa sa PhilHealth, 'di ba? So kaya isipin natin, walang pundo yung PhilHealth ngayong taon, kaya bawal magkasakit. Pero kung mayroon kang ganito, at least may makatulong sa iyo, 'di ba? So isipin ng mabuti and mag-decide, invest in your healthcare because maraming mga nabaon sa utang, maraming na bankrupt dahil sa maraming nagbenta ng mga property dahil sa healthcare crisis na walang healthcare. 'Di ba? So, ang kagandahan ng program na to is long term. Okay, so kung isipin po natin sa Kaiser 3-in-1 mo, kapag kumuha ka nito, nagkaroon ka kaagad ng solid financial foundation. So, mayroon ka ng healthcare na long term, mayroon ka pang life insurance, at meron ka na ring investment, o 'di ba? Solid ng foundation mo kaagad in one program. So kaya if you want financial security, so 3-in-1, Kaiser 3-in-1 is the best program or the best solution for you. Okay? So you have to decide kasi sayang naman, no? Ang time is non-refundable, hindi na po siya babalik. Okay? So at napakabilis ng panahon. Pero sa marami akong na-encounter, no, nagsasabi sa akin, Sir Andres, di ko talaga kayang pag-ipunan yan kasi ang liit ng sahod ko. So, yes, I understand. Pero, it's not, uh, hindi po yan sapat na rason para hindi ka mag-build up nito. So, kung kulang yung sahod mo, ang advice ko sa'yo is find a way to increase cash flow. So, kailangan madagdagan yung income mo. So, yung mga spare time mo, pwede mo siyang gamitin. Pwede kang sumali sa IMG para kikita ka rin, ma-increase mo yung cash flow mo. Kasi sa IMG, pwede kang matulungan kang magkaroon ka ng income. Okay? So, magiging broker ka rin dito sa Kaiser. So, again, no, prioritize your healthcare because maraming nababaon sa utang due to healthcare crisis. Okay? So, wag sanang tayong aabot sa katulad nila, no, di Israel, no, itong mga tao na to, actually hindi nila kasalanan. Nakaligtaan lang talaga nila yung healthcare, 'di ba? So lesson learned for us. We need to learn from their experience para hindi natin aabutin yung nangyayari sa kanila. Sabi nga dito, most people consider healthcare as an expense. Katulad mi noon, no? So may nag-alok sa akin ng healthcare, sabi ko ay expenses lang 'yan. Pero nung nagkasakit ng papa ko, 7 days namin sa hospital, na-stroke siya. Pumalo ng 117,000 yung hospital bill. Imagine, so naghanap ako ng makatulong magbayad. So sabi ng hospital, mayroon ka bang healthcare? So doon ko na-realize, kung nakakuha ako dati, before ko na-hospitalize yung papa ko, di sana hindi ako makabayad ng malaki. Okay? Nabaon ako sa utang dahil doon. So, wealthy people consider healthcare as an investment. So, that's why, no, yung mga wealthy people kapag may magkasakit sa kanila, parang relax lang po sila. Kasi meron silang inaasahang healthcare na tutulong sa kanila magbayad sa hospital. Okay, so I hope may natutunan tayo ngayon. Ito, i-share ko to sa inyo according to this Secret to Saving and Building Your Future book from IMG.
Sabi nga dito, you should consider your healthcare insurance as priority. So whatever reasons you have right now, you have to prioritize your healthcare. Why? Even if you save a few hundred pesos but have no healthcare and life insurance, it will not take you far. When you get sick, disabled, or die suddenly, your savings won't last very long. So yung tanong na, saan ba aabot ang savings mo kapag ikay nagkasakit? Okay? So, getting long-term healthcare and life insurance are the best investment. Napaka-importante talaga. Okay? So, kung may mga katanungan ka tungkol sa Kaiser, you can contact us or you can contact me. Ito yung aking contact number at saka email address. Pwede mo rin akong i-contact or i-message in my Facebook. Pero pwede mo rin akong i-follow para makita mo yung mga post ko, may ma-updated ka. At saka nanood ka ngayon, then huwag kang kalimutan i-click ang subscribe button sa baba para at least kung may mga bagong video ako na ma-upload, ma-updated ka rin. Okay, so thank you very much. And then again, you have to invest in your health because ang health is wealth. And the best program na makatulong sa'yo is Kaiser. So may mga katanungan ka, message ka lang sa akin para gawan kita ng proposal and tulungan kitang makapag-avail sa program na to.